nagpo-provide ang OSHC ng training for safety and health. Nandiyan din accreditation, like us, no, pagiging practitioner and consultant. Pagdating naman sa policy making, yung Bureau of Working Condition, yung tinatawag natin PWC. So part din ng BOSH training, pag-aaralin din yung sa kanan, ECC, Employee Compensation Provisions. I guess some of you knows this, no, kung yan inire-reveal din ng inyong mga HR, na hindi lang si SSS at si PhilHealth ang pinagkukunan natin ng support in case there's an emergency or sickness, mga benefits natin, meron din tinatawag na ECC. Okay? Tapos mga regional offices. As safety officer din, if you are not here in Manila or NCR, obligasyon natin mga safety, obligasyon natin malaman, alamin, where is the nearest regional office ng DOLE. Tayo safety officer, tayo hindi natin alam na saan ang office ng DOLE. Hindi ganoon. Dapat tayo muna nakakaalam. Yung location, the proximity. Para ano? Ano yun, magsumbong? Of course, no. Hindi kasi magandang implication ng Tagalog ng report. Pag tinagalog mo yung salitang report, sumbong. Di ba? More on negative sa Pilipino pag tinagalog mo. Pero pag sinabi natin report, you can report objectively whatsoever that you really want to adhere kay DOLE. Reportorial requirements. No? Yung ating mga obligasyon na inire-report kay DOLE. What else? Obligasyon din, dapat sabihin natin sa lahat ng ating mga manggagawa, lahat ng worker natin, lahat ng employee, we have all the rights. Ano yung rights sa Tagalog? Karapatan. Karapatan ng bawat manggagawa na pwede magsangguni. Yan. Tagalogin natin yung report, mas maganda sa positive. Isang guni. Ano mang concern, ano mang suggestion or whatever na ask na hindi ma-provide ng kumpanya natin. Ba? For the betterment, of course, ng kumpanya pagpapatakbo. May mali ba? May kulang ba? May labis ba? May sobra ba? May pag-aabuso ba? O may kakulangan? No? Dapat balanse. Ngayon, baka mali yung ang pagkakaunawa, hindi na itawid sa'yo, hindi na i-relay sa'yo, hindi na impart sa'yo ng maigi ng kumpanya mo. Natin tanongin yan sa pinakamalapit na doon. Kung alam ng manggagawa ng mga work empleyado, dapat mas alam ng safety officer. Why? Again, nagsasubmit tayo ng report. Meron tayong tinatawag na annual, semi-annual, meron tayong tinatawag na quarterly, may monthly rin. Dapat tayo kilala doon. Okay. Not for anything else. Hindi lang reklamo. Update ni doon. Dahil na kung may mga bagong provision, may mga bagong labor advisory, hindi dapat si safety officer ang huling nakakaalam. Anyway, hindi na rin naman mahirap sa ngayon, no? Lalo na kung kasama kayo sa mga organization ng safety, mabibilis ang iba makakuha ng update from the main, release agad din sa social media, sa groupings natin. Huwag lang tayo maging tamad magbasa at magpaunawa sa ating mga kasamahan. No? So this is the basic occupational safety and health. From the word basic, fundamental. So nakalagay pa nga dito mandatory. Ano ba yung mandatory? Meron pa bang superlative sa mandatory? Meron pa ba kayong alam na obligado tayo matutuhan ito? Wala na siguro, ano? Paano method nito? Lectures, discussion, as we're doing right now. No? Duration is 4 to 5 days. No? May 5 days typical, may tinatawag tayong compressed na 4 days. Okay? So expectedly, it will not going to end up by 5 p.m. Tayo nakita natin dapat ito minapadali. No? If we can finish this on or before by 5 p.m., the much allocated time, when in good, kung nasatisfy naman natin yung learnings, no? It doesn't matter how long or how early you're going to craft and to deliver ng modules mo, as long as you meet the real expectation and the proper deliverance ng team natin. Two-way tayo ha. Hindi dahil okay sa akin, okay sa inyo. O okay sa inyo, okay. No. Okay sa akin, dapat mas okay sa inyo. Tama ba? O, yung ating lectures, no? Pag kayong papayag na okay lang sa akin, tapos sa inyo hindi. It must be mas okay sa inyo, edi okay din sa akin. Kasi kayo ang magiging byproduct. Hindi naman ako. Hindi naman ako. Pero my intentions, of course, my mantra remains to be to deliver it ideally. Sa akin sa ayaw nyo sa gusto, sa part ko, I want to deliver it ideally. The much ideal. No more, no less. Ayoko ng kulang. Kung sobra, why not? Kung gagawin nating information overload, why not? Diba? Mas okay siguro sa inyo. But of course, we have may mga time constraint din naman tayo. We have some personal things that we have to attend.
No? Lalo na kung hindi na office hours. But then again, ang design talaga is more than on the 5 p.m. No? And hopefully, we can meet on or before earlier than being expected and being allocated sa atin sa oras. No? Kaya mag-participate kayo para maging maayos yung ating magiging interaction. Let us make this venue a two-way avenue, team, ha. Two-way to, hindi lang si trainer ang sikat at bida, dapat lahat tayo dito, no? Yan, do not deprive, ha. Kung meron kayong gustong itanong, huwag niyong pipigilan, do not deprive it, open it. We are in the training, by the way. We are all bound for errors and failures, no? Kung alam niyo na ito beforehand, you want to only to enhance, to develop yourself, to review. Well and good, welcome naman, no? Welcome naman tayo rito. Okay, so objective, ano sabi dito? Siguro ngayong umaga ako, I will go into magbasa muna, no? Teka, tama ba oras? Yan. Ako muna. Pero later on, the afternoon, I will allow you, each and every one of you, possibly, to read natin, no? Mamaya malalaman nyo ano ba yung mga apat na learnings ng tao na mas applicable. Hindi naman kasi tayo pare-pares ng learnings. Meron magaling magbasa, meron magaling magmemorya, meron magaling makinig, meron magaling magsalita. Tama? Magkakaiba tayo. No? Yung approach at saka yung pag-discern. So, sabi dito, provide the participant ng alin. Ito na naman. Basic. So, allow me, ganun ako paturo. Minsan may makililinig sa akin, paulit-ulit. Ang sabi kasi ng prof ko nung college, one of the best tool in teachings and gathering the learnings is repetition. No? Ang hirap nakalimutan, no? Sermon lang ng nanay ko, hanggang ngayon, kabisado ko. Kabisado ko. So, ganun din, when I took this speech subject when I was college, meron siyang tinuro sa amin na hanggang ngayon dala-dala ko. Kaya siguro naging trainer ako one way or another. So sabi, basic concept and alin, may prinsipyo. Principle ng OSH, Occupational Safety and Health, that will enable sino? Safety officer. Bakit? To develop and implement their company's safety and health program. Sa'yo ba? Sabi ulit, company safety and health program. Malinaw, ha? Para sa kumpanya natin yan. Actually, safety officer is representing the one. Ito na, para alam nyo na anong position natin. We are on and in behalf of company for the employee. Para sa atin. Tayo nagre-represent ng mga boss natin, ng management, by the way. No? But technically, legally, yun dapat. No? Yun ang position natin. Ano daw ito? Prinsipyo. Para ang safety officer mag-develop. Pag sinabing develop and implement, wala namang ED. Pag nilagyan mo developed, tapos na. Pag walang ED, tuloy-tuloy yan and implement their company. Nakukuha. So, hindi yan one time big time. Nakakuha, nakagawa ng program. That's it for life. Hanggat hindi nagsasara yung kumpanya. Of course not. A technology runs every now and then. Ang technology, mga development, nga lang, di ba? Bakit ba I'm teaching college, merong iba, takot na ibang mga prof, ibang instructors about kay AI. Diba? Lalo na tayo magiging tamad daw mga estudyante. Eh, siyempre si AI, gawa rin na ng tao yun. Eh, di tao din na pwedeng tumalo ron. Pa tayo matatapos. Gamitin natin yung ginawa ng tao. Hindi na rin magre-research. Hindi nga mag-research, hindi si AI yung ginawa. Pero doon natin malalaman. Ito, ma-impart ko lang sa inyo, no? Ganyan din yung gagawin din natin. Maybe some of us are just relying kay AI. Alam niyo ginagawa namin sa akin sa curriculum namin? Okay, no problem. Sino ba naman makakapag-monitor sa inyo that you're researching using the AI? Nobody. But pag-research, pag-create, pag-generate ng mga worksheet, well and good. There's no problem with me. Pero pagdating, as long as magkakaroon tayo ng actual deliberation, doon natin magkakaalaman kung naiintindihan mo yung trabaho mo. Di ba? Walang problema, doon mo kinuha kay AI. Pero as long as pagdating ng deliberation, ikaw magre-represent ng sarili mo, care of itong ginawa mo o kinuha mo kay AI, ipaliwanag mo sa harap. Di ba? The effort din ng tao, effort mo din yun. Na-develop lang. Nagkaroon lang tayo ng ibang vein. Nagkaiba lang tayo ng ibang, what do you call this? Avenue na para paano kumuha ng learnings. No? Dati research ba? Library, books. Ganon din naman yung ngayon pinadala because of technology. As in, nga naman, magsasalita ba sa AI para sa'yo? Mangyayari, ikaw na yung robot.
hindi natin gagawin yan. Sabi ko, there's no problem with me, application of AI. As long as, pagdating ng deliverance, pagdating natin yung tinatawag natin, ano ba yung term namin doon? Parang revalida. Ikaw mismo, magkakasubukan doon kung naiintindihan mo yung trabaho. No? Yan. Ano yung specific objective? Let me know if I'm doing too fast, ha? Let me know. Okay pa ba? Okay naman sa inyo? Am I clear? Malinaw naman ang pag-deliver. Yan, thank you. Pag-i-impart natin, no? Okay naman. Sabi dito, ano sabi dito? Hindi na to objective. Ano yung first word? Specific. No? Kumbaga, tumbok. Ano yung number 1? Ito, madalas nyo ito maririnig. Hindi lang sa akin. The rest of the week. Identify. No, Tagalog na identify. Ilalangin. Sa kumpanya, ano suot-suot nyo bago kayo pumasok? ID. Ano ba ID? Identification. Tama? Kahit 10 taon na kayo ron, kailangan nyo ng ID. Unang-una, regulasyon. Number 2, pagkakakilanlan. Nino, hindi ikaw. Dapat kilala. Ano, bakit pa pinagkilala? Bukod sa mukha. Saan doon pangalan mo? Paano ka tataan ang posisyon mo? Talaga bang taga dyan ka sa kumpanya? Baka kung sino ka. Diba? Yung purpose nun. Ganun din pagdating kay safety. Dapat kilala mo. Sino ba kikilalanin mo? Kasi may kalaban tayo. Diba? From the word safe, lahat ba palagi bang safe? Kaya nakakatakot pag yung counterpart ng safe. Ano yung counterpart ng safe? Di unsafe. Madaling sabihin, pero pag as you go along with the learnings ng occupational safety and health, you're going to feel something that is really challenging and holding our position. The word safe and unsafe. Okay? So, prod yun. Sabi nga, madali lang sabihin niya. Pero pag naramdaman mo, magiging alarming sa yan. Parang ano yan, heads up. No? Parang ano na natin yan. The turning point of our life, being involved sa ganitong field. Ulitin natin. Identified existing. Ano existing? Ngayon mismo. Baka nasa tabi mo. And potential. Wala pa man. Pero posibilidad. Pag sinabi mo potential, andyan na ba? Apa. Pwede ba? Pwede. Pag sinabi potential, likely. Most likely. Tama? Hindi naman tayo magaling magsalita mag-English, pero the best, number 1 ng Pilipino makaunawa ng English. Hindi ba? Sabi kasi nila, Pilipino are good in English. In what manner? Marami kasi sinabing magaling. Magaling saan? Mahihayin nga tayo magsalita ng English, di ba? Mahihayin tayo. Lalo kung may foreigner, binibiro. Ano unang tutuwa ng foreigner sa atin? Hindi kabastusan. Di ba? Kabastusan. Para lang makadikit tayo sa kanila. That's the real fact, di ba? Ngayon, when is the right time for us to practice? Maraming dilihan yan, maraming debate yan. No? Sabi ng iba, tignan nyo alam niyo yung G7, Global 7, 7 mga makapangyarihang bansa ng mundo. Tama? Who among the G7 who are purely English-speaking country? 7 yun. Alam niyo kailan lang? 2 lang. And the rest, they have own yung native language nila. The Japan, the Germany, the Russian, the Chinese, the French. Tama? And the rest, 2 lang naman. US and UK. Sino mas marami ang hindi speaking English? Di ba sila? Sino very prominent? Di ba yung 5? Pag nagtulong yun. What I mean to say, it's not the measurement of being success on how to speak English. But it is a tool for everyone to be on that profession. Wala tayong choice, but we have to learn. It is really advantageous for every one of us. Hindi lang English, di ba? For those individual who knows more than 2, either na language or dialect, di ba advantageous? Lalo na kayo bilang safety officer. Lalo na if you are dealing a group of people and individual. Ano ba tinatanong ko sa inyo? Taga saan kayo? Saan kayo pinanganak? Ano ang kuha ko doon? Anong very gist doon? Ano ba ang pinaka-objective natin doon? Alam nyo kung ano bilang safety? Ito, tatype ko. Type ko dito. Where's that? Okay. Ayan, chat ko. Bilang safety officer, ang intention is to capture commonality. Hindi yung differences. Wag yung pagkakaiba. Ang alamin natin, anong pagkakahalintulad natin.
Kasi ano ba ang intention ng safety? To build, to assemble, no? Assembly, no? Rapport, ano pa? Organization, binubuo. Eh di ba ang unsafe, ano nangyayari pag unsafe, di ba? Ito mga synonymous ng unsafe, mga delikado. Number one, the word loss. Broad yan. Pag sinabi mong loss, yan yung next level ng training ng 40 hours. I do encourage every one of you, right after the boss, you still have the liberty of time to spend more on training. I-next nyo yan. Maganda yan. Loss management. Sabi nga kahit sa military, di ba? Ano advantage if you are on the top sa position, sa taas ka? Kita mo ang situation. If a better high position, you can see the much higher and wide situations. Ganun. Kahit naman sa sports, height is always might. Basta nakikita niyo ibabaw. Ano ba magagaling ngayon? Ano ba uso ngayon pagdating sa warfare? Diba? Ang ano ngayon is, diba? War of drones. Ano ba ang drones? Aerial. Sa panahon ngayon. Ano ba ang nag-emerge ng bansa? Diba yung bansang may pinakamalakas na Air Force? US. Kasi kita mo ibabaw. Ganun din, pag in-apply mo sa learnings and deliverance, mas maganda na sa taas ka. Nakikita natin. Bakit? Maraming losses na hindi nakikita ng mata. Yan. So, bilang safety officer, isa pa, dapat laging anticipation. Unahan. Proactive. Yan yung mga term ng isang safety officer. Ahead. Kukuha. Inaano ko na, pinakikilala ko na sa inyo paano mga karakter natin. Paano galawan, ika nga. Isang safety officer. Eh, dinuin nyo. OSH, from the word OSH. Occupational. Yan. Pag occupational, bago natin ma-reach objective, ano unang pumapasok sa inyo pag narinig niyo occupational? Mr. Reyes, in the word occupational, ano pumapasok sa isip mo? Salitang occupational. Regarding sir sa trabaho natin. Trabaho, that's fine. Okay lang sa akin yan. No? Mga quick note lang isagot nyo para mabilis tayo. No problem, maganda nga lang. Thank you. How about you, Mr. Rehano? Occupational. Related sir sa ano, kabuhayan, parang ganun. Related Yung sa kabuhayan. parang livelihood something. Ayan. So, pinaghahanap buhayan. Trabaho. Tama? Isa na lang, para tatlo. Patrick, Mr. Guerrero, pag narinig mo, Engineer Guerrero, pag narinig mo the word occupational, root word, occupation. Work-related, sir. Work-related. Tama. So, walang pinagkaiba, no? Trabaho, hanap buhay, work-related, workplace, kabuhayan. Clear tayo ron? Agree tayo lahat? O baka meron pang iba na lihis sa pagsalita occupational. Para malaman natin yung pinakaulat from the word occupational safety, doon muna tayo sa occupation. Sabi kasi ng batas. Di ba? Sabi ng batas kanina, ano yun? Mandatory. Tama? Alamin yung OSH. Pero, himayin natin ang OSH from the word occupational. Ibig sabihin, sabi ng batas, pag-aralan nyo maging ligtas at malusog doon sa kung saan kayo nagtatrabaho, sa occupational mo, sa workplace mo. Alam nyo bakit? O, tatanungin kayo ngayon ng dole. Pag tinanong tayo ng mga nag-craft nitong batas, tatanong ba balik? Saan nyo kabisado? Trabaho nyo o sa bahay nyo? Ano mas kabisado mo, Charmaine? Workplace mo, bahay mo? Sorry, sir. Again? Saan ang mas kabisado? Which is more are you used to? Trabaho, workplace, or sa bahay? I think sa bahay, sir. Yung mas Kabisado mo, di ba? Ang proximity, ang location mo. That's good, no? Ayan. Tanong natin si Resi Joy. Ano kabisado? Miss Padua. Trabaho, bahay. Opisina, bahay. Mas kabisado bahay. Kabisado mo yung bahay. Eh ngayon, kung kabisado mo yung bahay mo, Ed, at saka Mr. Adan, saan mas, kung kabisado mo, no? Kahit nakapikit, pagpasok mo ng bahay, kabisado mo yung bahay. Pero hindi ka pwedeng pumasok doon sa workplace, mas opisina nakapikit. No? Po, you're a tenant of a high-rise building, hindi mo kayang gawin yun.
So pag tinanong mo kung mas kabisado mo sa bahay, ang next na question, saan mas delikado? Sa opisina o sa bahay? Mr. Adan, saka Ed. Saan mas delikado? Ah, sa ano, sir? Sa trabaho. Trabaho, that's correct. No? Tama naman yun, para sa'yo. Eh, kung tatanungin ko naman si Honey, Honey, saan delikado? Sa workplace mo o sa bahay? Sa workplace po, Sa sir. workplace. O, bakit? Ngayon, sabi nga ni Dole, saan mas matagal ang oras ng nilalagi mo? You spend too much time. Sa trabaho, sa bahay, Mr. Ferdinand Marcos? Ah, Mr. Marcos. Yes, sir. Pilot, sir. O, question, anong mas matagal na nilalagi mo? Mas you spend more time sa workplace or sa bahay? Sa workplace, sir. Workplace, OT pa nga dun eh, no? Oh. Thank you, Ferdinand. No? Ano ibig natin sabihin dito, Gloribel, Ma'am Galingea? So, yung tinatawag nating how much more, yan mas matagal ka nag-spend sa bahay o sa trabaho, Ma'am Gloribel? Sa bahay. You spend more time sa bahay? Yeah. You work from home? No. I stay 8 hours on work. Okay. That's good for you. That's good. Good. Yeah, 16 hours on sa bahay. Nice, no? Yeah. So isolated case, but majority of the working individual, you spend more time sa trabaho, no? Lalo yung Malapit lang kasi yung workplace namin. Within the compound lang kami ng company. Yun. Ang sunod na masasabi ko dyan, Ma'am Loribel, sabi siguro, on behalf of the team, sana all. Yun ang masasabi natin. Sana all, ganun ano. Anyway, that's ideal. That's ideal. And it's really good, Ms. Loribel. Anyway, the majority na situation ng individual, pinipresume ni Dole na tayo, ang mindsetting ng lahat ng mga manggagawa, ng mga workers, ng mga empleyado, we spend more time una sa trabaho sa working place. Not only the working place, also pati sa travel time. Yung bahay lang, per se lang natin eh. Pag umuwi tayo, you're not going to consume 8 hours na gising ka, kapiling mo ang mahal mo sa buhay. No? Seldom, more seldom na you spend 8 hours nagising, interaction, proper balance of communication with your loved ones, but most often ang laki ng ginugugol mo sa labas, not only sa trabaho, biyahe lang. No? Babiyahe ka lang, mahina na 2 oras. Sabi mo na lang, 3 oras back and forth. 3, ilang oras ang trabaho? 9, 8 hours plus 1, pati yung lunch, di ba? 9 plus 3, how many is that? It's already 12 hours. Eh wala pang OT yun. Wala pang overtime. Wala pa yung traffic. Travel hours, traffic. So sabihin na natin 15 hours. All in all. Sabihin na lang natin. Ilan lang yung minus mo sa 24. So ilan lang yung siya. So more than ang sa 5. So mas malaking oras sa labas. Siyempre yung risk lang naman sa trabaho eh. May risk din pag nagta-travel ka. May risk din na. Okay. So meaning to say, sabi ng mandato ng gobyerno, ng estado, na ang si empleyado, si manggagawa, mas malaking oras ginugugol sa labas. That's 1. Number 2, mas delikado sa iyong workplace kaysa sa bahay. Bakit? Mas kabisado mo ang bahay kaysa sa workplace mo. Kahit matagal na panahon karon, lalo kung ancestral home. Kaya sabi ng gobyerno, sabi ng konsepto ng occupational safety and health, mapag-ingatan ka doon sa iyong workplace. Maging aware ka na dapat maingat ka. Bakit? Naghahanap buhay ka. Para kanino? Sa sarili mo at sa pamilya mo. At para tuloy-tuloy ang buhay. Dahil uuwi ka dapat, makinig. Sabi ng batas, dapat ang tao sa normal na sitwasyon at estado, ang tatrabaho ang tao, uuwi lang. Uuwi ng alin? Dapat ang baon mo, pagod, at saka karunungan. Hindi ka dapat uuwi, ang baon mo, mahigit sa 2. Maliban sa pagod at karunungan, meron kang sugat o kaya meron kang sakit. Nitin ko, dapat ang isang normal na tao na naghahanap buhay, pag uuwi galing sa trabaho, ideally, pagod ka lang.
at saka nadagdagan yung karunungan. Ano yung nadagdagan ng karunungan? Pumapayag ba kayo na araw-araw pag umuwi kayo galing sa trabaho? Papayag ka ba wala ka natutuhan? Gusto nyo ba yung ganon? Wala lang. No? Natapos na yung trabaho maghapon, pag uwi mo, kung ano yung alam mo before, yun pa rin. Meron bang ganon? Normal ba yun? Hindi normal yun. Sa ayon yun sa gusto. Araw-araw may natutuwa kayo sa trabaho nyo. Tama ba? Wala sa pagiging provisionary nyo, naging regular ka. Wala ka ba natutuwan? Kaya ka nga naging regular. Diba? Wala na naging regular ka, nag-anniversary ka ng 5 years, may awarding ng 10 years, 15 years. Na-promote ka pa. Ba't ka na-promote? Kasi gumaling ka. Kasi naging expert ka. Kasi naging master ka. Naging competent ka. No? Ganun ba yung HR nyo? Wala na, promote ka dahil sa tagal. Sa tenure. Meron naman ganun kumpanya. No? Ina-acknowledge nila yung tenure nyo, pero not acknowledging about your competency level. Ha? Pero normally, kaya ka na-promote, gumaling, bumusay, naging expert. No? O kaya kung meron kayong level of yung key result item nyo, na pwede mong, you can self-promote, basta ma-aim mo lang yung objective ng company, you will be acknowledged and recognized. Everyday yun. Araw-araw. So kada uwi, hindi na ikaw yung dating provisionary na regular na 5 years at 10 years. So everyday, yun ang dala-dala mo kada uwi. Learnings, knowledge, expertise, and mastery. That's one. And number 2, tiredness. Pagod. Wala ka man ginagawa, nakakapagod yun. Diba? Sabi nakakapagod maghintay ng oras. Natural sa tao yun kasi organic eh. Lahat tayo napapagod. We have limitation and restriction. Lahat tayo nabubulok. No? Papunta tayo sa pagkabulok. Pangit pakinggan, pero yun ang totoo. Pag di ka nabulok, ano tawag sa'yo? Plastic. Diba? Yun lang yun. Kung di ka plastic, we are all bound for pagkabulok, organic. Ngayon, may utak tayo, tao. Sa pagdating sa health concept, huwag mo munang hintayin ikaw ay agad mabulok. Kaya nga may tinatawag tayo proper diet, maintenance, maintaining very healthy, i-delay mo yung iyong pagtanda. Lahat tayo tatanda after ng development ng tao, di ba? From baby to toddler to adolescence to puberty to mature. Pagdating ng maturity period, hinto na yun. Kahit anong gawin mo, ihinto na lahat yun pag-develop. Sabi ng iba, lumalakas habang tumatanda. Pwede ka lumakas. I-maintain mo para wag kang makina. Kasi pag hindi mo maintain yun, every one of us bilang tao, patanda tayo. Pahina. Payukod. Okay, magtataka ka, ba't yumuyukod ang tao, nakukuba? Number 1, yung brittle ng buto. Number 2, nasa mundo ka. Bakit? Meron tayong gravitational force. Humihila pababa. Isasabay yun. Hihina buto mo, may pahila pababa. Pag hindi mo didevelop yung posture mo, kaya yung binanggit ni Miss Maureen, proper posture sa loob ng 8 oras, ang tendency nun, yumuko ka ng yumuko, makuba ka ng makuba, ma-slouch ka ng ma-slouch. Pag nag-slouch ka tutupi, what will happen? Hirap na huminga. Maiipit na lahat ng katawan mo. Masasanay na yung buto mo ng ganun. Maka-slouch ka. Bata ka pa lang, kuba ka na. Bata ka pa lang, mukha ka ng patanda. Nakukuha ba? Naiintindihan ba natin? Ang purpose ng batas ng gobyerno na patatili natin malusog at ligtas. Bakit? Delikado sa pook gawaan. Anong panlaban natin doon? Awareness, number 1. Okay, balik tayo rin sa objective. Determine the appropriate control measure for specific part. Bakit? Walang ibang pwedeng kumontrol kundi tayo. Sino tayo? Mga tao nakakaalam ng sistema. So dapat powerful. Ano magiging powerful natin? Sabi nga nila, iba ang may alam. We have to develop ang ating individuality. Tinatawag na KSA. Ano yung K? That's knowledge, no? Ano yung knowledge? Yung ginagawa natin ngayon. Nag-aaralan tayo. You make yourself to be trained, enhance, update, enrich our learning. Nasaan yan? Sa utak, sa ulo. Pag napuno na yan, nakompleto nyo yung knowledge nyo, subukan nyo, i-try nyo, i-assess nyo, put into practice, into legwork. Ang tawag doon S. Ano yung S? Skills. No? Pag kayong pumayag, tama ba yung tinuro ng 1.6 sa loob ng 4 na araw? Teka, ma-testing nga. In-apply mo ngayon, gawa ka ng programa. Tinignan mo ngayon, effective, applicable, practicable, reasonable. Saan? Sa kumpanya namin. No? Doon mo malaman. Paano nangyari yon? So,
Legwork, practice, actual. Tawag doon skill. Kaya nga, di ba, ano tawag sa graduate ng TESDA? Skilled worker. Kasi they are more on actual. After nung kanilang classroom discussion, after nung discussion sa loob ng room, in actual yun. Tapos ina-evaluate, ini-assess, tapos we will be undergo panel interview, bibigyan ng situational. Lahat ito, pag tinasa mo, you will be receive yung tinatawag na national certificate because naka-base lahat ng learning ng TESDA sa industrial setup. Pwede na kayo isalang agad. Kaya nga tawag sa kanila, skilled worker. O, ano yung A? Kung sinubukan mo ba isang araw lang, 2 araw lang, 1 linggo lang, dapat every now and then, applicable sa trabaho, binabalanse mo, tinitignan mo yung effectiveness, tinitignan mo yung criticality, napatunayan mo sa sarili mo, from the benchmarking, kinuha mo yung best practices. At tawag doon, pag inuugali mo na yung mga dapat at tama, attitude ang tawag doon. Inuugali na. Ano yung inuugali? Ang dinidevelop mo dyan, pag inuugali mo, your behavior. Iba si attitude kay behavior. Pag si behavior, yun ay mismo kusang palo. No? Pag may kusang palo ka, di mo na namamalayan, yun ay mismo representasyon ng sarili mo. Ang tawag doon, karakter mo na yun. Pag kinakarakterize mo na isang mabubuting gawa, the usual thing, yun na ang tag sa'yo ng iyong kumpana, that's your personality. Sino ba yan? Hindi mo si Joseph. Narin, magilas yan, masipag yan, mabait yan, madaling kausapin yan. At alam niya halos lahat ng mga bagay dito sa kumpanya. Yung personality mo rin sa kumpanya mo, di ba? So, pero anong ginagampanan mo? Tawag doon role. Kasi hindi ka naman safety officer sa bahay mo, di ba? Sa bahay, ikaw ay tatay, ikaw ay nanay. Pero sa kumpanya, ang role mo, safety officer. Nakuha, pag dinivide mo yung pagkatao ng isang safety officer, develop your attitude to have a good behavior, to characterize being a good safety officer, and that will be tag you as your personality sa kumpanya. Okay? Sige, for the meantime, bago tayo pumalakot at magano, that's already 10:02. Ayaw nyo na naman akong pigilan. Niningitian na ako ni Miss Maureen. Sige. Hindi ba, magte-take mo na ng inyong mga quick breakfast, maintenance, and then all the nitty-gritty is personal. Ha? Sige, turn over ko muna sa ating admin. Thank you everyone and see you later. Alright, so we'll have our 15 minutes break po. Balik po tayo by 10:17. Maraming salamat.